Mga kuis, dinayo natin ang Tomas Mapua, Burautan. At ito nga nakita natin ang mga solid na relo ni Kuya John. Grabe, ang gaganda ng mga relo niya. Mga original. Tara samahan niyo ako at busisiin natin para makita natin ang itsura, ang presyo, at kung ano-ano mga tatak ng relo na nandito. Tara mga kuis. Ito mga kuis, so Rudy Project, Japan Movement yan, no? Tingnan natin yung likod. Ayan, nakalagay dyan, Japan Movement. Ito makinis din tong Rudy Project na to, no? Tapos rubber yung strap niya. Ayan. So pagkakaalam ko, 1.8 ang presyohan na ito mga kuis. Mga kuis, yung presyohan nga pala ng relo ni Kuya John dito ay mula 800 at hindi natataas sa 4.5. To be honest mga kuis, nagkaroon ng technical problem yung video natin. Kaya nakurap yung sounds niya, no? Kaya dinab ko na lang ito. Ayoko namang gumawa ng invento, no, yung mga presyo para lang maibigay ko sa inyo yung presyo nito. Pero yun nga, yun sa pagkakaalam ko, ang presyohan ay nagre-range ng 800 to 4.5. Makikita niyo naman sa quality, di ba, kung ano yung mura at mahal. Itong nakikita natin ngayon, yung Tag Heuer, no. Ito, napakakinis niya. Ang ganda rin ng ano niya, no? Napaka-smooth ng strap niya. Ayan, no. Napaka-solid ng pag-stainless niya, no. Ayan, alam ko 2.5 yun ang presyohan yan. Ito naman, no, isa sa mga solid na nakita natin sa latag ni Kuya John, no, Aviator. Ito leather yung strap niya, no. Genuine leather yan. Ang ganda at makikita nyo, makinis. Yan, Aviator yan mga kuys. Ito alam ko ang presyohan din nito is around 2.5 to 3.5 yan. Pasensya na talaga mga kuys sa binibigay kong estimated price, pero hindi naman ako magkakamali dun sa ganong presyuhan, ano. Ayoko lang talaga na mag-expect kayo na dun sa tamang presyo neto, kaya binibigay ko lang yung mga estimated price neto. For sure naman kung interesado ka sa mga nakikita yung relo, no, dadayuhin mo to, malalaman mo rin ang tunay na presyuhan. Nag-alibay pa ako ng mga kuys. Ito naman si Navi Force, according to Kuya John, limited edition to kasi square type yung frame niya, dahil ang mga Navi Force daw is, ang mga nilabas nito, nirelease nila ay yung mga bilog, ano. Ito, ayan, square type to, kaya parang limited edition na to mga kuys. Ito naman, si Diesel, leather din ang strap nito, kulay brown. Nag-accentuate dun sa loob ng relo, no, kulay brown din. Ayan yung likuran niya, makinis din. At solid din yung frame niya, yung pagka-stainless, ayan, hindi siya tinatawag na yero. Yan, lahat ng mga relo ni Kuya John dito, napaka makinis at yung presentable, no. Mangilan-ngilan lang yung makikita natin na may issue. Ito gaya nito, itong Casio na illuminator na to, no. Gold plated siya. Ito may issue to, yung faded na konti yung pagka niya, yung strap niya, yung pagka gold plated niya yan. Ito mura lang to mga kuys. Ito mga kuys, so Invicta to. Sa palagay ko, ito alam niyo na hindi siya original, ano. Class A lang siya, no. Pero smooth din yung pagiging ano niya, no, yung presentable rin siya, dahil tingnan niyo yung frame niya is solid din na ayan, stainless, makinis, ano. Pero yung strap niya pinalitan na yan ng ice watch, no. Yan, no, na rubber na white, dahil hindi yan yung original na strap niya. So, pinilit ko talagang may upload tong video na to mga kuys, na para makita nyo rin yung quality ng mga relo ni Kuya John, yung mga itsura, no, para kung interesado kayo, pwede nyo siyang dayuhin sa Tomas Mapua. Mga kuys, ito isang relo na to, grabe talaga tong G-Shock King of G na to, no. Grabe, nagulat ako to sa presyuhan nito. Ito pala 34K yung original price nito. Ito natandaan ko na sinabi niya na 4K binebenta niya to. Grabe talaga, nakakagulat. Di ko rin alam kung bakit ganun kamahal tong King of G na to, no. Ito nga pala is solar siya, no. Grabe, jackpot yung makakabili nito, no, kasi kung titingnan mo yung original price niya, no, for 34,000, it's selling for only 4,000. At maganda yung appearance niya, tingnan nyo, yan, no. Yung strap niya napaka smooth, wala pang kagalos-galos, at yung itsura niya maganda talaga. Ito mga kuys, ito naman yung DKNY. Ito maganda rin to, isang to, makinis. At yan yung strap niya is kulay black, and yan, ang ganda, no. Yung itsura niya presentable. Alam ko mura lang to, isang to mga kuys. Ito namang isang to is yung Imperial, dun sa mga nakakaalam ng tatak na Imperial, di ba? Yan, maganda yan. Ito yan, gold plated din siya. Yan, makinis. Ayun yung naka-imbus pa yung Imperial dun sa pinakalock niya, no. Ito presentable rin to mga kuys. Gold plated siya. Yan ang itsura niya.
Maganda yan mga kuys. Ito naman yung isa, yung ice watch. Ito kulay yellow yan, no? Tapos may gold dun sa may frame niya. Ito isa rin dun sa makinis, ano, na relo. Yan, pwede to sa mga, siguro mga pambata yan, panteens, ano. Yan. Ito naman isa yung fashion watch. Ito mura lang din to. Ito kakaiba yung kamay niya. Ito kung makikita niyo yung itim doon sa loob. Ayun yung pinaka kamay niya. Ito yung malaking kamay, yung malaking parang wave siya. Tapos ayun yung maliit. Ayun yung minutes niya. And then ayun yung likod niya. Ito pang fashion to. Ito murang-mura lang to. Alam ko mga koys. Parang 400 lang ang price nito mga koys. Ayan. O yan, nasa halagang 400, meron ka ng pamormang relo. Kakaiba pa yan, ano. Pero parang sasakit ang ulo mo dyan dun sa pagtingin ng orasan. Pero naman hindi ka rin naman malilito, no. Kasi yung itim ay yung pinaka palatandaan niya. Dito meron pa rin isang Casio na classic, ano, ito yung Casio na illuminator din, ayan, no? Digital siya. At meron ding makikita ka doon na yung may kamay rin siya, no, yung maliit. Ayan yung itsura niya, no. Maganda rin siya mga kuys. Ayan, stainless din to, no, Casio. Ito ang price range nito 1.8 to 2.5, ano. Pero alam ko hindi na aabot to ng 2.5. Itong ganitong Casio classic na to mga kuys. May isa pa dito na gold plated, ito Axis. Ito baka alam niyo yung brand na Axis, no. Ayan, sabi ni Kuya John, ayan, okay din tong Axis na yan. Ayan ang issue niyan, parang ipapabap mo kasi parang meron konting gas-gas daw doon, no. Pero pag pinabap daw yan, sa bapping at kikinis pa rin. Actually, hindi ko nga nakita yung issue parang wala lang Ito mga ko, so lastly, meron dito nga vintage na alarm clock, ayan, no. Tingnan yung itsura, no, talagang parang sinauna talaga, no. Pero ang ganda ng forma niya, no. Ang issue daw nito is kailangan ipalinis yung loob niya, no, kasi nga sa katagalan medyo parang siguro may mga dumi-dumi na, pero yan makikita niya naman na gumagana pa siya, no, pag pinihit. And then ayun yung likuran niya, no, talagang classic na classic, diba? Ito perfecto din sa mga nangongolekta, no. Yan, no, pwede niyong gawing collection yan. Mga kuy, sa inyo mga nakita natin, ano, sa latag ni Kuya John, makikita niyo naman yung mga itsura, no, maayos pa. Yun nga lang, hindi ko masyadong naibigay yung tamang presyo, pero talagang pinost ko to para makita niyo yung mga itsura. Baka kasi may magustuhan kayo, kaya yan, dayuhin niyo na lang si Kuya John dito sa Tomas Mapua, Burautan. Ano yan, araw-araw yan, nandyan siya, no, from 2 p.m. until yan, kahit gabi, mga 8 to 9, nandyan pa sila, no. May mga naglalatag pa dyan. Mas maganda nga dyan dumayo ng gabi dahil mas marami kang mabibili at makikita dyan sa Burautan. Dyan sa Tomas Mapua, Corner Recto Avenue, mga kuys. Ayan, hanggang sa muli mga kuys. Sana may nagustuhan kayo sa mga pinakita natin, ano. God bless you all. Thank you for watching. Bye!